Pag-usapan naman natin ngayon itong si Mr. Larry Gadon, ang Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Ito, may post ang unofficial Ronald Bato de la Rosa supporters. Nakakatawang pahayag ng Larry Gadon. Gadon, naniniwalang nanalo lamang si Tatay Digong dahil kay Marcos Jr. Malakas ang paniniwala ng disbarred lawyer na si Larry Gadon na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang dahilan kung bakit nanalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Gadon na hindi daw sapat ang boto ng mga DDS para maipanalo noon si Duterte. Okay, ito yung exact statement ni Larry Gadon. In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga Marcos loyalist ng Ilocanja. Kung wala yon, wala siyang boto. Kakaunti lamang naman ang boto ng Davao sa kailang probinsya sa Visayas. Pero, hindi enough iyon na makapag-elect ng presidente. Okay, so, grabe, no? Saan nanggagaling ang utak ng taong ito tungkol sa politika? Maliban dito nga statement niya, meron pang sinabi na gustong-gusto niyang tumakbo daw si Vice President Sara Duterte na presidente by 2028 para mapahiya siya. Kasi wala naman daw talagang boto ang mga Duterte. Ano ba? Kay Senator Amy Marcos, sabi niya, yung pag-endorso ni VP Sara kay Amy Marcos is a kiss of death. Silang dalawa ni Camille Villar. Dahil wala naman daw boto ang mga Duterte. Ganyan palagi ang kanyang sinasabi. Di ba may kasabihan tayo, tell me your friends and I will tell you who you are. Dito ko na, dahil kay Larry Gadon, mas nakikita ko na nakikilala ko kung sino ang Pangulong Marcos Jr. The fact na inappoint niya ito na presidential advisor speaks volumes about the president. Ano ang kakayahan, ano ang magagawa ng isang Larry Gadon na sinisilduhan natin na ang laki ng sweldo ng isang presidential advisor? Ano ang naitutulong niya sa taong bayan, yung ganyang mag-isip? Okay, punta tayo sa 2016. Ano ba ang plataforma ni then Mayor Rodrigo Roa Duterte? Sa umpisa, mahina naman siya sa survey. Walang magakala na mananalo. Kaya lang, yung plataforma niya is war on drugs. Tapos, yung kanyang mga statements, yung interview niya na, talaga lumalabas na, wow, may maibubuga. Very, very frank, yung malala yung mga debate niya sa mga presidentiables. Doon ako bumilib kay Tatay Digong. Yung sagot niya sa mga tanong, talagang nakakabilib. Ang hindi ko makalimutan yung siya ang natasan magtanong kay Senator Miriam Defensor. Nung magsalita na, wala akong tanong. Kundi, kumusta na kayo, ma'am? Ganun lang. Ang galing. Hindi ko makalimutan. Who am I? Sabi niya. Who am I to question this esteemed lady? Ito yung pinakamatigas. Ito yung ikinampanya pa niya. Ang galing niyang, ikinampanya niya si Miriam. Ito ang dapat manalong presidente. Yung respeto niya kay Senator Miriam, grabe. Kaya ang tanong ko sa kanya, kumusta na kayo, ma'am? Tumawa rin si Miriam. Doon mo makita yung respeto nila sa isa't isa. Yung napanood yung interview na yun, talagang napabilib ako. Ito, kailangan mag-presidente ito. Of course, yung kanyang promise na war on drugs. Kasi, by that time, malala na ang droga, Nung nasayin ako sa Mindoro Island, 2013-14, gano'n, doon ko nalaman na malala na talaga ang problema ng droga. Kasi,
napasyalan ko yung regional director ng PDEA, Region 4B. Na-brief niya ako tungkol sa, grabe, malala na talaga. Napaisip ako na akala ko ang number one threat sa peace and order natin yung communist insurgency. By that, nung taong yun, nakita ko hindi, droga ang number one na threat natin during those times. Kaya nung kumandidato si Mayor Rodrigo Duterte na ang kanyang plataforma is war on drug, kailangan ito iboto. Although during those years, hindi na ako bumoboto dahil na-discouraged ako sa election, sistema ng election, yung pera-pera na lang. Hindi ako bumoto. Kaya lang, ang manok ko si Mayor Digong. At yun nga, nanalo siya on a campaign promise na war on drugs. Itong sinasabi ni Larry Gadon nang dahil sa Ilocania, pwede pa siguro si Governor Amy Marcos. Kasi si Governor Amy ang pinakauna, I think, nag-iisang gobernador na sumuporta kay Tatay Digong. So it's not because of Bongbong. Sino ba si Bongbong noon? 2016 ay kumandidato pala siyang Vice President. Natalo nga eh. Tinalo siya ni Lenny. So, kung natalo siyang Vice President, paano mo may pagmamalaki nga siya ang nagpanalo sa presidente? Di ba? So, kung may nakatulong, yes, nakatulong ang mga Marcos loyalists noon kasi nga sa tulong ni Governor Amy Marcos. Yun ang tama. Hindi yung dahil sa isang Bongbong Marcos, malayo yun sa katotohanan. Anyway, pagbigyan na lang natin itong Mr. Larry Gadon na kung ano-ano na lang ang iniisip. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang ating income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang yero nga itabang sa mga tao nga kadtong daot na ilang balay. Ug abot na gid ang ilang yero. Kuno ni sila ang tagaan. Kinain kan dinnya. Ako saron kay para mabidong ka. Salamat sa panalangin nga among madawat sa Ginoo. Labi na ang vlogger. Thank you dai sa kuan aning panalangin. Yata bisa digno dia teman. Dali mo ya. Tumudan si Mabil. Wala ito. Itas ang kinabuhi ko dahil katapusan. Kaya kasi ilang pa doon sa okay ka diyan ala. Nalipay ito ya. Kuya. Salamat tayo nagbubaya. Ka ilagin na kuan. Adi kan